Yan po ay initial products pa lang. So mapapansin niyo sa products pa lang, pinili na natin, no? Kasi gusto natin, produkto pa lang, mapapajoy mo na yung tao eh. 'Di ba? Kasi kapag yung produkto, binibili dahil maganda, at napansin nyo ba, wala tayong food supplement? Hindi naman tayo sa against sa food supplement. Kahit ako, nagpo-food supplement ako, no? Kaya lang, masyado na kasing talamak ang food supplement. Eh, yung mga products na pinakita natin, hindi naman food supplement yung chocolate natin. Eh, yung may Himalayan Life Drops, hindi po food supplement yan. Ano po yan? Elemental product. Mineral drops nga yan eh. 'Di ba? So, ibig sabihin, yung mga products po natin, talaga matitindi. Kaya dapat ikinukwento yung mga ganyang kagaganda. No? Tapos, ito pa matindi. Sinamahan pa natin ng negosyo. Yun pa nga lang walang negosyo, binibili na yung produkto natin. Kahit nga hindi mo pa kinukwento yung kitaan, nabibili na. Binibili na. Talagang dinudumog yung product natin. Eh, paano pa kaya pag dinagdagan mo ng kitaan, ng business opportunity na pwede mong ikayaman? 'Di ba? At ang maganda rito, pwede mong gawin kahit nasa bahay. May cellphone ka, pwede mong gawin. At ang maganda rito, pwede mong i-market ang buong mundo. Bakit? Eh kasi online tayo eh. 'Di ba? Katunayan, meron tayong member sa Amerika, sa US, sa Canada, meron tayong member sa Jordan, sa Middle East, sa Hong Kong, 'di ba? Sa Singapore. Ang dami na nating member sa ibang bansa. Bakit? Kasi online. 'Di ba? 'Yun ang maganda kapag ka ang negosyo mo ay nasa internet. Sabi nga ni Bill Gates, no, kapag ka ang negosyo mo daw wala sa online, eh talagang pwedeng bumagsak ang negosyo, 'di ba? Kaya lahat ngayon nasa online na eh, no? At ang maganda pa dito sa negosyo natin ay merong tinatawag na tulungan system. Kaya hindi ka mag-iisa kapag ka ginawa mo 'to. Sino po ang katulong natin dito? Unang-una kami. Katulong nyo kami. Anong katunayan? Nagpe-present kami, 'di ba? Nung Complan. Sino nag-invite? Ikaw. Pero sino nagpapaliwanag? Kami. Ibig sabihin, tinutulungan ka namin na ma-introduce sa mga kakilala mo yung negosyo. Ano pa yung tulong na ginagawa natin? Yung produkto, ma-secure natin na meron kang produkto na may ipopromote. Di ba? Yun pa yung isang tulong natin. Ano pa? Yung ating online, yung dashboard. Nakikita mo doon yung transaction na nangyayari sa'yo. Ano pa? Yung tulungan sa loob mismo ng community. Lalo na yung mga upline mo, yung grupo mo, yung community mo, yung downline mo. Mamaya papakita ko sa inyo paano mangyayari yan, yung tulungan system na yan. Okay? Hindi po tayo binary. Okay? Huwag po tayong mag-alala, lalo na yung mga nag-aalala kasi yung iba kasi ayaw na sa binary. Ang problema kasi sa binary, kailangan pa mag-pairing-pairing. Kailangan left and right pa bago kumita. Eh paano kung isang leg lang? Walang kita. 'Di ba? Sa atin, kahit isang leg lang, hindi na kailangan magpares. Pwede ka nang kumita. At marami pong safety net ang binary. 'Di ba? Kaya nga may nagtanong sa atin isang beses. Sabi niya, Coach, bakit yung ating Complan walang safety net? Bakit yung binary meron? Kasi kaya may safety net yung binary kasi hindi nga safe yun eh. Kasi kung safe yun, bakit lalagyan ng safety net? Yung sa atin kasi safe, kaya walang safety net. No? Ang nilalagyan lang ng safety net, yung Complan na hindi safe. Ito po kasi, napakaraming problema ng binary, kaya kailangan tagtarin ng safety net. Yung iba nga, nilalagyan pa ng side lock yan. Di ba? Ang dami. Yung iba, kailangan pa mag-multiple heads. Kapag nag-multiple heads ka, wala nang tulungan yun. Hindi rin tayo typical unilevel. Ang typical unilevel kasi, nagpo-promote to ng greediness. Bakit? Eh lahat na may invite mo dito, puro sa'yo eh. Eh di greedy yun. Walang spillover to eh. Di ba nga, habang nag invite ka, lumalapad yung first level mo. Eh di ba yung first level mo, puro sa'yo lang yun? Sino matutulungan mo doon? Di ba? So, hindi rin po tayo typical yung level. Ayaw po natin ng walang nangyayaring tulungan. Pagka negosyo pag-uusapan, merong puhunan. Okay? So, ano po ang puhunan? Pinakamababa,
999 pesos. Anong kapalit? Meron po yung kapalit na isang pack ng dark green chocolate. Huwag niyo pong mamaliitin ng dark green chocolate na to. Marami pong natulungan to. Okay? Kaya hindi po siya basta-basta. Iba kasi, sinasabi, ang mahal naman, 999 chocolate. No? Hindi po chocolate lang ang binayaran mo sa 999. Kaya nga po siya tinatawag na package. Pag sinabing package, ibig sabihin, meron pa po siyang kasama. No? Hindi lang chocolate. Ano pa po kasama doon sa package? Siyempre, yung system na pwede mo makita yung transaction mo. Pwede ka makapag-login. Napakamahal po niyan yung system. Sa totoo lang, sa mga hindi nakakaalam. Pero libre lang sa'yo. 'Di ba? Na nag-join ka. Pangalawa, yung opportunity. Yun ang pinakamatinding kasama nung package na binili mo. Ano yun? Yung opportunity na pwede kang kumita ng malaki. Di ba? Kasi negosyo nga eh. Tingnan nyo, kumpara nyo sa traditional business. Sa traditional business, bago ka makapagsimula, aabuti ng 3 buwan bago ka makapagsimula. Bakit? Aasikasuhin mo yung mga permits. Okay na yung permits mo, ginastusan mo na. Tingin mo ba yung 999 kasya sa mga permits yan? Hindi, baka pamasahin mo lang yan, kulang yan. No? Naayos mo na yung mga permits mo. Ilang araw inaabot ang mga permits. Inaabot yan ng 1 buwan. Alam niyo naman sa Pilipinas, no, mabagal talaga. Na lalo na yung mga proseso ng mga permits natin. 'Di ba? Talagang matagal po yan lumabas yung mga certificate, yung mga SEC registration, matagal po yan. No? Ano pa? Naayos mo na yon. Maghahanap ka ngayon ng pwesto. Okay? Nakahanap ka ng pwesto, binayaran mo. 1 taon mo babayaran yung upa nun. No? Hindi na uso ngayon babayaran mo yung paisa-isang buwan. 1 taon yun. Magkano yun? Halimbawa, 10,000 ng renta. Eh di 120,000 agad ang lalabas mo. Di ba? Ano pa? I-renovate mo pa yun. Kailangan maganda eh. Kailangan yung ambience maganda. Na-renovate mo na, lalagyan mo pa ng mga gamit yun. Halimbawa, restaurant, lalagyan mo pa mga table yung mga gamit sa kusina, mga design sa loob ng restaurant. Ano pa? Mag-hire ka ng tao. Okay? Nakapag-hire ka na ng tao. No? Mag-iisip ka pa ng recipe. Okay? At kapag nagsimula ka na, ang market mo lang yung mga malapit sa'yo. No? Kasi, ang pagkain, hindi naman yan pwedeng orderin na halimbawa nasa Amerika. Hindi naman pwedeng umorder sa iyo nasa Amerika. Yung nasa ibang bansa, Canada, Jordan, Hong Kong, hindi naman pwedeng umorder sa restaurant mo yan. Di ba? After 3 months, nakapagsimula ka ng negosyo. Ang tanong, sigurado ka na bang kikita ka? Kapag malakas ka, tatabihan ka ng isa pang negosyo na kapareho mo. Okay? Kaya pwede ka pang malugi. Tingnan mo, ang dami-dami mong ginawa para masimulan ng negosyo. At the end of the day, magsasara ka rin pala. 'Di ba? So, ang good news sa atin, tanggalin mo na lahat ng binanggit ko. Isa lang ang gagawin mo. Ngayon na ngayon din, pwede ka na magsimula. Ano lang ang gagawin mo? Bibili ka lang ng package. Ngayon din, magsimula ka na. 'Di ba? Napakasimple lang. Ang simple lang magnegosyo. Bumili ka lang ng package ngayon dito sa For Everyone. Kahit ngayon na ngayon din, magnegosyo ka na. Kahit nga bukas, pwede ka nang kumita eh. Di ba? Mamimili ka lang. Ano mga package natin? Meron tayong 999 pesos. Eh ayoko ng chocolate. Eh di yung Life Drops. Pwede kang mamili ng product sa 999. Gusto mo ng Life Drops? Pwede. Gusto mo ng coffee? Pwede. Gusto mo ng eye drops? Pwede. Bahala ka. Basta bibili ka lang. Pero tandaan mo, hindi yung product ang binili mo. Yung package, yung opportunity kasama doon sa binili mo. Bakit? Bumibili ka sa mga supermarket. Ang binili mo lang doon yung produkto. Kagaya halimbawa, bumili ka ng dark chocolate sa supermarket. Produkto lang ang binili mo doon. Walang kasamang opportunity. Dito, meron. Okay?
meron kang konting budget, dagdagan mo na, gawin mo ng 1.5 para gumanda-ganda yung makukuha mong package. No kaya mag 2.5 ka for 4,000, meron din tayong 25,000 or 100,000. Kahit anong package ang kunin mo diyan, pwede kang sumali dito, no? Kung gusto mong malaki yan, edi mag 100,000 ka. Gusto mo na maliitan, di mag 999 ka. Depende sa'yo. Okay, mamimili ka lang. Ngayon, nakapili ka na ng package, nakapag-join ka na, nakapag-sign up ka na. Pwede ka na magsimula. Ang tanong, paano ka kikita? Okay? Ang tanong na ngayon, paano ka kikita? Nakita mo ang ganda ng negosyo, ang ganda ng kitaan ng for everyone. So ngayon, magkukwento ka ngayon sa kapitbahay mo, kamag-anak mo, kaibigan mo. Ang dami mong kakilala, isulat mo lahat. Kaklase mo, dati mong kaklase, katrabaho mo ngayon, dati mong katrabaho, lahat isulat mo, no? Pwede mong imbitahan. Pwede mo na nga hindi puntahan ngayon kasi online na eh. Ngayon nga, 'di ba, magkakausap tayo, di man tayo magkakasama, 'di ba? I-send mo lang sa kanya yung link ng Zoom. Pwede mo na siya mapasali dito sa Zoom at kapag ka nagustuhan niya, pwede mag-join. Karamihan po sa mga nag-join galing sa Zoom. Kaya wag natin mamalitin ng Zoom, okay? Halimbawa, naikwento mo, nag-join sa Zoom, nagustuhan, nag-join 999. Magkano income? 200 pesos. So 200 pesos po yan, no? Hindi ko lang na-edit. Okay. Nag 4,000 yung pangalawa na invite mo. Di meron kang yan. Meron kang 1,000 pesos. No? Paano kung nag-join ng 25,000? Meron kang 6,250. Paano kung nag-100,000? May 25,000 ka. Ang maganda rito, walang discrimination. Ano ibig sabihin nun? Kahit anong package ang kunin mo, no? Wala pong bearing yon doon sa package na kinuha ng na-invite mo. Hindi ka gaya sa iba. Sa iba kasi, may bearing eh. Halimbawa, naka-invite ka ng 100,000. Hindi ka pa rin kikita ng 25,000 sa iba. Titignan pa rin nila kung magkano ba yung package na kinuha mo. Bawa, 990 lang yung package mo. Dito, 200 lang kita mo, hindi 25,000. Sa iba, ganun. Baliktad. Sa atin, hindi. Ikaw ang nagpakahirap niyan, ikaw ang nagpakapagod niyan, pumasok yan dahil sa'yo, kailangan ka namin bayaran ng 25,000 pagka naka-invite ka ng 100,000, regardless, kahit 990 na yung package mo. Kaya walang discrimination. Pero for the sake of presentation, para hindi na tayo masyadong humaba, no? Ang pag-usapan natin, 4,000. Bakit? Negosyo na pinag-uusapan natin eh. Medyo lakihan na natin. Medyo maging business-minded na tayo, no? I-4,000 na natin. Total, one account policy lang naman tayo eh. Sa iba nga, di ba? Nagsa-7 heads ka pa nga. Nag-15 heads ka pa nga. Magkano isang account? Dito, i-4,000 mo na. One account policy lang naman. Di ba? Halimbawa, nag-4,000 ka, no? Okay? Yun na-invite mo, halimbawa, si Peter, nag-4,000, magkano ang income mo? 1,000. Yung pangalo na invite mo, nilagay mo sa first level, si Christy, nag-join din ng 4,000, magkano income mo? 1,000 din. Si Eddie, nag-join 4,000, meron kang 1,000. Si Marie, nag-join ng 4,000, meron kang 1,000. So, apat ang na-invite mo, kumita ka 4,000. Medyo maganda, di ba? 4,000. Pero siyempre, hindi lang naman apat ang pwede mo ma-invite dito. Pwede ka mag-invite dito as many as you can. Hanggat kaya mo, kung kaya mo 100, bahala ka. Kung kaya mo maka-invite ng isang organisasyon malaki, isang co-op na malaki, bahala ka. No? Pwede kang mag-invite dito as many as you can. Pero halimbawa lang, may apat ka na, di ba? Nilagay mo sa first level mo. Meron ka pang panlima. Siyempre, hindi ka nauubusan ng prospect. So, saan mo na ilalagay yung panlima mo? Pag may panglima ka, pag may apat ka na sa first level, at mayroon kang panglima, hindi mo na pwedeng ilagay sa first level. Bakit? Yun nga ang iniiwasan natin eh. Yung wala kang matulungan. Kaya nga, may limit ang pwedeng ilagay sa first level. Hanggang 4 lang. So, pagka may panglima ka na, wala ka ng choice. Ano nang gagawin mo dyan? Itulong mo na sa iba. O, ilalagay mo na sa ilalim. So, halimbawa, nilagay mo sa ilalim, yung panglima mo,
ikaw pa rin naman ang kikita ng 1,000 eh. 'Di ba? Wala namang ibinawas sa'yo. Kahit inilagay mo yan sa second level, ikaw pa rin ang kumita ng direct referral kasi ikaw ang naka-invite. Pero ang maganda, nakatulong ka kasi si Peter ay kumita ng 200. Di ba? Imagine mo, walang ibinawas sa'yo. 1,000 pa rin ang kinita mo. Pero nakatulong ka na kumita si Peter ng 200 pesos. Di ba? Ang sarap. Dalawa kayong kumita kesa ikaw lang mag-isa ang kumita. Di ba? Eh may pang-anim ka. Nilagay mo sa ilalim ni Marie. Ikaw pa rin kikita ng 1,000. Ibig sabihin, kahit saan mo ilagay yan, kahit pa umabot sa pang 10 level yan, pang 1,000 level yan, ikaw pa rin ang kikita ng 1,000 doon sa 4,000 na entry package. No? Pero yung nilagyan mo ng tao, halimbawa si Marie, nilagyan mo ng tao, may 200 pesos na kinita si Marie kahit wala pa siyang invite. Ang tawag dyan ay airdrop bonus. So dito, nalalagyan ng tao yung mga tao na wala pang nai-invite. 'Di ba? Kasi ikaw pwede ka ring malagyan ng tao ng upline mo. Halimbawa yung upline mo may 4 na siya. Pwede niya mailagay sa'yo yung iba. Kasi nga no choice, hindi na pwedeng ilagay sa first level. Pag may 4 na, ilalagay na sa ilalim. Pwede na ilagay sa'yo. So, kaya bukod sa nai-invite mo, yung mga nilalagay pa sa'yo ng mga upline mo. Di ba? Pangatlong kita, ito yung tinatawag na indirect referral. Itong indirect referral, yan. May kita yan, second level hanggang 11th level. So paano to? Halimbawa, yung 4 na yan, no? Nag-invite ng tiga-4. For the sake of presentation, perfect na natin. Although, hindi naman kailangan ma-perfect muna bago ka kumita. Kahit nga isang leg lang dito, kumikita eh. Pero para sa presentation na to, i-perfect na natin. No? So, halimbawa, yung 4 na yan, nag-invite ng tiga-4. Kumita ka. Magkano? 640. Not bad. Bakit? Wala kang ginawa, pero kumita ka. Diba? Eh, paano kung yung second level mo, nag-invite, tiga-4, papipigilan mo ba yon? Hindi. Bakit? Hindi mo nakakilala yan eh. Paano mapipigilan yan? Diba? At the same time, gusto rin nilang kumita. Paano mo pipigilan yon? Kaya, kahit tulog ka, kumita ka 5,120. Yan yung tinatawag na earning while sleeping. Bakit? Passive income eh. Nagtatrabaho yung nasa ilalim mo para sa'yo. Pero ang totoo nun, nag-i-invite sila para kumita sila. Pero dahil nag-i-invite sila para kumita sila, nasa ilalim mo sila, para na rin sila nagtatrabaho para sa'yo. Okay? Di ba ganyan yung mga business tycoon, yung mga billionaire, mga negosyante? Di ba? Nakita mo ba si si Manny Villar? Nakita mo ba si Manny Villar? Siya pa ang nagbubukas ng pinto ng mall para sa'yo. Di ba? Hindi na. Nakita mo ba si Manny Villar? Siya pa ang cashier doon sa supermarket. Hindi na, di ba? Bakit? May mga tao na siya na gumagawa para sa kanya. Pero sino ang kumikita ng malaki? Si Manny Villar. Parang ganun ka. Di ba? Yung mga nasa ilalim mo, nag-i-invite yan para sa sarili nila. Pero dahil nasa ilalim mo sila, wala kang choice. Fourth level, may 40,000 ka. Di ba? Ibig sabihin, na-leverage mo yung sarili mo. May nagtatrabaho sa ilalim mo para sa'yo. Kahit wala ka nang ginagawa, may 163,000 ka. 210,000, wala ka nang ginagawa. Income ka na lang dyan. Hinahabol ka na ng pera. Yung GCash mo, baka mapuno. Bank account mo, baka mapuno yan. Diba? Kasi pag umabot pa ng 11th level yan, hindi na kasya sa GCash yan, yung 33 million. Baka nga sa bank account mo, hindi na rin kasya yan. Pero talagang kikitain mo yan. No? At ang maganda pa rito, what if, no? Tingnan niyo yung power ng tulungan. What if wala kang na-invite? Pwede ka pa rin ba magkaroon ng tao kahit wala kang na-invite? Pwede, kasi pwede kang lagyan ng upline mo ng tao eh. 'Di ba? Kagaya ng senaryo kanina.
Si Peter, nilagyan mo ng tao. Eh di si Peter, nagkaroon ng tao kahit wala pa siya i-invite. Si Marie, nilagyan mo ng tao. Eh di nagkaroon ng tao si Marie kahit wala pa siya i-invite. Halimbawa, gamitin natin yung scenario sa'yo. Yung apat na yan, si Peter, si Christy, si Edim, si Marie. Hindi ikaw nag-invite. Halimbawa, nilagay lang sa'yo yan. Tanong, tao mo pa rin ba yun kahit hindi ikaw naglagay? Yes, kasi nasa ilalim mo nga eh. Yung in-invite nila na tiga-apat, sa'yo pa rin ba yun? Yes, nasa ilalim mo pa rin yun eh. Di ba? Yung third level mo, tao mo pa rin? Yes. Kahit hindi ikaw nag-invite? Yes. Yung fourth level mo, fifth level mo? Yes. Ibig sabihin, kikitain mo pa rin itong 210,000? Yes. Bakit? Kinumpute ng system yan, kaya mo kinita kasi tao mo sila. Hindi pinag-uusapan dito kung ikaw nag-invite. Basta nakita ng system, meron kang tao sa ilalim, regardless, ikaw naka-invite o hindi, kikitain mo yan 210,000. Kikitain mo yan 33 million. Ano katunayan? Meron dito, direct referral 0. Wala na invite, pero may 7.5. Bakit? Nalagyan siya ng tao eh. Meron man dito, 0, direct referral, kumita ng 15,000. Wala na invite, pero may 15,000. At yung 14,000, na-withdraw niya na. Sabihin, na-enjoy niya na yung pera. Yung kinita niya, kahit wala pa siya na-invite. Meron pa siyang 1,600 pesos na pwede niyang withdrawin. Di ba? Meron dito isa lang na-invite. Yan. Pero may 12,000. Bakit? Kasi nga hindi tayo binary. Kahit isang lag dito kumikita, hindi na kailangan mag-pairing. Hindi na kailangan mag-waiting. No? Dito, basta may pumasok na tao, pumasok na sales, income na agad. Hindi na natin pahihirapan ng tao na kailangan pa mag-pairing. Di ba? Ito, income agad. Yan, meron na nag-100,000 dito, 200,000, 300,000. Pwede na para sa extra income, di ba? At ang maganda pa rito, meron tayong monthly maintenance. Okay? So, yung monthly maintenance po natin, mas maganda, i-2,000 CV mo na. Bakit po natin nilagyan ng monthly maintenance? Kasi, ang gusto natin, maging consistent ang kita mo kahit walang bagong sumasali. Kasi nakabase tayo sa product movement at sa mga binibili ng mga members sa ilalim ng mga produkto. Diba? Ibig sabihin, halimbawa, 2,000 CV, nag-2,000 CV ka. Bakit ko dinrate na sa 2,000 CV? Para gumana na yung plan B. Okay? Halimbawa, si Peter, Christy, Eddie Marie, nag-maintenance. Hindi po sila bagong sali. Pero, naulit ang direct referral. Sa ibang direct referral, pagka may bagong join, bagong member, etong mga to hindi naman to bago eh. Kaya nga nag-maintenance sila eh, kasi nga hindi na sila bago. No? Pero kumita ka ulit. Yung second level mo, hindi rin sila bago. Nag-maintenance lang yan. Kumita ka 480 pesos. Third level mo, nag-maintenance, dito medyo bawi na yung maintenance mo eh. Kumita ka na dito. Bakit? Ang maintenance mo pagka 2,000 CV nasa 2,400 lang. Pero dito sa third level mo, nag-3.8 ka na, edi hindi ka na dito tawag dito, break even. Meron ka ng income, di ba? Eh paano pag nag-fourth level? 30,000. Idagdag natin sa sweldo mo kung nagtatrabaho ka bilang empleyado. Sabi nga sa inyo, hindi nyo kailangan mag-resign sa trabaho. No? Eh umabot ng fifth level. Fifth level pa lang, 157,000. Magkano maintenance? 2,400. Payat na payat. Eh pag umabot pa ng 10th, 11th level yan, naku po, hindi na kasya sa Gcash mo yan. Ang problema mo na niyan kung paano mo gagastosin. 'Di ba? Kaya lang, wala. Ganun talaga. Eh, nag-join ka dito eh. Eh di ang problema mo dito, paano mo gagastusin yan? At ang maganda pa rito, may dynamic compression. Ano yung dynamic compression? Ang dynamic compression, kapag ka merong hindi bumili
sa second level hanggang 11th level, i-compress ng system yung mga yung grupo mo. Bakit? Ang gagawin kasi ng system, kukuha ng mga bumili doon sa 12 level pababa para ipalit sa mga hindi bumili doon sa second level hanggang 11th level. Ibig sabihin, mapapalitan ng bumili yung hindi bumili. Kaya kikita ka. Ang tingin ng system ngayon, lahat ng tao sa grupo mo ay bumili lahat, no? Kaya kikitain mo pa rin 'yan. 157,000 or 22 million dahil sa monthly maintenance. At ang good news, hindi pa natin sinama dyan kung merong bagong sumasali sa ilalim. Yan ay maintenance pa lang. 'Di ba? Paano kung sinama pa natin dyan yung mga nagjo-join ng 100,000, nagjo-join ng 4,000, 25,000? Ito, maintenance pa lang to eh. 'Di ba? At ang maganda pa rito, 'di ba? Kumita ka sa Plan B, saka sa repeat sales ng Plan B at direct referral, no? Ito pa maganda diyan, no? Ito, naku po. Kumapit kayo, no? Napakaganda ng ating Complan. Meron pa tayong tinatawag na Plan B voucher. Paano kinikita ang voucher? Meron ka nga 10% sa kita ng lahat ng nasa first level mo hanggang 10th level mo kahit hindi ikaw ang nag-invite, kahit nga wala ka na-invite dyan eh. Kasi kahit wala ka na-invite, di ba meron ka pa rin first level, di ba? Yung nilagay sa'yo ng upline mo sa first level, edi first level mo nga yun. Kahit yung apat hindi mo na-invite, first level mo pa rin yun. Kaya regardless, kung na-invite mo sila o hindi, basta yung first level mo, meron kang 10% hanggang 11th level. Okay? So, halimbawa, liitan na lang natin. Masyado na kasing malaki pagka ginawa pa nating malaki. Sabi natin, etong apat na to, si Peter, Christy, si Eddie, si Marie, sabi natin, kumikita na lang ng tigit 1,000 sa isang buwan. Di ba? Ang liit-liit, no? Pero, liitan na natin, wag na natin masyadong lakihan. Pero, yung 1,000, imposible yun eh, na 1,000 lang ang kikitain nila sa isang buwan. Pero, sige na, no? Gawin na muna lang natin 1,000 para lang hindi na masyadong malaki. So, 1,000 kinita nila ay isang buwan. Yung apat niya, magkano yung kinita nila pag pinagsama-sama? 4,000. Magkano 10% yan? 400. So, kumita ka ng 400 voucher. Hindi lang naman first level. Di ba usapan hanggang 10th level? May second level ka pa, kumikita rin sila. Ilan yon? 16 sila. Kumikita, tigit-tigit 1,000 na lang. Huwag na natin masyadong lakihan. Tigit-tigit 1,000 na lang. Magkano yon? 16,000. Magkano yung 10% ng 16,000? Meron kang 1,600. No? Voucher. Okay? Third level mo, kumikita rin sila, tigit 1,000. Magkano yon? 64,000 times 10%. Meron kang 6,400. Okay? Fourth level mo, fifth level mo. Sa fifth level pa lang, alam nyo ba, pag kumikita lang ng tigi-tigi 1,000 na lang, yung first level hanggang fifth level mo, meron kang 136,400 worth of voucher. Ang tanong, ano bang gagawin mo dito sa voucher? Di ba? Pag umabot pa yan ng 10th level, 139 million pesos. Ang tanong, ano ang gagawin mo sa voucher? Ang gagawin mo dyan ay pambili ng maintenance, ng product, ng lahat ng gusto mo. Ubusin mo yan. Kaya, dito, kahit yung pang-maintenance mo, hindi mo problema. Diba? Kaya, ang tendency, dahil ang dami mong pambili ng product, ang laki ng maintenance na bibilihin mo. Ganon din yung nasa ilalim mo. Pero wag na nating lakihan. Although umaabot ng 100,000 yung voucher mo, sila ganun din. Pero sabihin na lang natin 10,000 na lang, conservative na lang. Sabihin natin 10,000 CB na lang ang voucher na nabibili nila. No? Kapag ka bumili sila gamit ang voucher, babalik na naman tayo doon sa kitaan na Plan B, direct referral, sa indirect referral. Ano ang kita dito? Pera. Ang ibinayad nila, voucher, pambili ng product. Pero ang kinita mo dito, pera. Okay? So, nag-maintenance yung second level mo, third level mo, gamit yung voucher. Pero, fifth level pa lang, 947,000 na kinita mo. No?
11th level, magkano na po? Saang bangko mo ipapasok yan? 137 million. Okay? Ibig sabihin, bumili sila gamit ang voucher. Pagbili nila ng voucher, kumita ka, pera. Dahil kumita ka ng pera, sila ganun din, di ba? Kumikita rin sila ng pera kasi meron din silang mga grupo sa ilalim. Pag kumita sila ng pera, ibig sabihin, kikita ka na naman ng voucher kasi may 10% ka na naman sa kita nila. Di ba? Sila ganun din. May voucher na naman sila. Ibig sabihin, may pambili na naman sila ng product. Pag bili nila ng product, babalik na naman tayo rito. Sabihin, paulit-ulit kang kikita kasi wala nang problema ang grupo mo para bumili ng product. Palagay nyo, sino pa dyan ang hindi bibili ng maintenance? Kahit yung pambili nila, hindi nila problema. Di ba? Kaya dito, ang matindi rito, no? Kahit one account policy tayo, ang tindi ng kitaan. Di ba? Ang matindi pa rito, yung matching bonus. Bawa, ayan, depende sa package Sa 4,000, 10% ka, 25,000, 15%, 100,000, 20%. Bawa, 4,000 ka, 10%. Kumita. Paano ba itong matching bonus na to? Yung na-invite mo, ito po ay direct mo. Di ba kanina yung sa voucher, kikita ka ng voucher. Doon sa kinita ng first level mo hanggang 10th level mo, pero voucher yon. Ito naman, yung kinita ng lahat ng na-invite mo, yung direct mo. Pero ang kita mo dito, pera, hindi voucher. Okay? So, limbawa, yung na-invite mo, kumita ng 10,000. Anong gagawin ng system? Kukumputin yung 10% niyan. Magkano yun? 1,000. Yun ang kita mo. Pero hindi babawasan yung 10,000 yung kita ng invite mo para lang ibigay sa 1,000. Hindi po. Sa amin manggagaling 1,000. No? Paano kung kumita ng 50,000 yung invite mo? Meron kang 5,000. Kumita ng 100,000, meron kang 10,000. Kumita ng 1 million na invite mo, meron kang 100,000. 10% di ba? So, simple lang po ang konsepto nito. Kapag kumita ng invite mo, damay ka. Ganun lang. Di ba? Ibig sabihin, kapag yumaman yung na-invite mo, damay ka. Sa iba kasing company, yumaman na lahat yung kaibigan mo, ikaw nga pa rin. Bakit? Walang pakialam sa yung company. Dito merong pakialam. Gusto namin pag yumaman yung na-invite mo, dapat karamay ka. Kasi ikaw naka-invite doon eh. Diba? Tapos ikaw pa may iiwan. Dapat hindi. Damay ka dapat. Okay? Paano kung nag-25,000? Kasi pwede na eh. Kayang-kaya mo na, payat na sa'yo mag-25,000. Mag-upgrade ka na 15%, di ba? 25,000. Pag nag-upgrade ka, ito matindi. 15% na ang matching bonus mo. Hindi na 10%. Meron ka ng 15% sa kinikita ng lahat ng direct mo. Bawa, kumita ng 1 million, di may 150,000 ka. At ang matindi pa, di ba nag-upgrade ka? Yung nasa ilalim mo, kaya na rin ba mag-upgrade? Kaya. Pag nag-upgrade yan, uulit na naman yung direct referral at indirect referral. Kaya may direct referral ka na naman, 6,250. Second level mo, walang bagong sumali dyan, pero nag-upgrade lang sila. No? Walang bagong sali. Nag-upgrade lang yung mga dati mo ng member. Pero may 1.3 million ka. At pag umabot 11th level yan, 190 million. Bukod pa yung kinita kanina, di ba? Yung mga maintenance, yung ibinili ng product gamit yung voucher, bukod pa yun. Yung matching bonus. No? Kaya dito, walang income capping. Sabi nga sa inyo, isang account lang tayo, pero kaya natin talunin kahit yung mga 30 heads. Di ba? Kasi dito walang limit yung income eh. Sa iba kasi kaya nagkakaroon ng multiple accounts kasi nga may limit ang kita ng isang account. Kaya nagpaparami sila ng account dito, hindi na kailangan magparami. Bakit? Wala man limit ang account dito, wala naman limit ang income dito eh. Bakit ka pa magpaparami? 'Di ba? Kung kaya mong kumita rito ng 1 million a day, pwede. 2 million a day, pwede. Kaya nga walang limit eh. Okay? Nag-100,000 ka, 20% ang matching bonus. No? May 20% ka. Kaya nga dito, hindi mo na kailangan mag-multiple heads. Magparami ka na lang ng direct. Bakit? Yung account ng direct mo, parang account mo na din. Dahil meron kang 20% sa kita nila, edi parang account mo na din yung account nila. Parang multiple heads ka na din. Di ba?
At pagka nag-upgrade sila, mauulit naman yung direct referral at matching bonus ay yung indirect referral. Okay? So fifth level pa lang, yung mga member mo na dati, yung mga lumang member mo, hindi naman bago yan eh. Nag-upgrade lang. Pero kahit walang bago dyan, may 5.2 million ka. 11th level, ewan ko lang kung sa mo ilalagay na bangko yan. No? Eto, income pa lang. Sariling income mo. Paano pa yung income ng invite mo? Di ba may 20% ka pa doon? Paano pag ganyan na rin ang kinikita ng mga direct mo? Di ba may 20% ka pa? Paano kung 10 sa mga direct mo, ganyan na rin ang kinikita? May tig to 20% ka pa. Hindi lang yan kikitain mo. Di ba? Kaya, ito yung negosyo na matindi talaga. Isipin mo yung iba nagtsatsaga na although talagang dapat talaga nagdinegosyo mga Pilipino para dumami ang empleyado, yung mga dumami yung may trabaho, di ba? Bumaba yung mga unemployment. Pero ito, mas lalong dapat mong gawin. Bakit? Wala ka namang kinokontra dito eh. Negosyante ka, hindi naman makaka-apekto sa'yo to. Empleyado ka, pwede mong isabay. Di ba? Tapos isa lang ang gagawin mo, bibili ka lang ng package. Lahat ng mga ginagawa sa traditional business bago makapagsimula, hindi mo na ginawa. Pero yung kinikita, mas matindi pa sa kinikita ng mga traditional business. Di ba? Or pagka ganyang kinikita mo, pwede ka na rin mag-traditional business. Magdagdag ka pa ng, pwede ka na mag-franchise ng mga Jollibee or magpatayo ka ng mga apartment kung talagang gusto mo pa magdagdag, no? Ito pa, may overriding bonus tayo. Ito ay based on rank. Kailangan mo lang ma-promote dito. Hindi ko naman masyadong i-detalye lahat kasi dinidiscuss naman natin to sa understanding na Complan. Ano ang kailangan mong gawin para maging leader ka? Kasi yung pinakaunang rank, kailangan mo lang ng 4 na direct, leader ka na. Pwede nga pag-join mo, may 4 ka na agad, leader ka na agad. Magkano kita mo pag leader ka? Meron kang 0.5% sa lahat hanggang infinity level. Isipin nyo doon pa nga lang sa indirect referral, hanggang 11th level, grabe, milyon-milyon na kinikita. Di lalo na to, kasi hanggang dulo na to nung walang hanggan. Di ba? Kahit umabot pa ng 1,000 level, 2,000, 1 million level yan, infinity nga eh. Okay? Mas mataas ang rank mo. Nag-developer ka. Ito, i-hit nyo to, yung developer. Kasi, meron po tayong incentive program. I-discuss natin pagkatapos nito. No? Yung susunod na slide. Kailangan maging developer ka. Paano ba maging developer? Simple lang naman. 6 na direct ang kailangan mo. Kahit tignan 999. Ano pa? Meron kang 4 na leader. Pangatlo, dapat 4,000 ang package na kinuha mo. 3 lang naman ang requirement dyan. 4,000 ang package na kinuha mo, 6 ang direct mo, at meron kang 4 na leader. Paano maging leader? Yung leader para maging yung member para maging leader, may 4 na direct siya kahit 999. Kaya napakadali lang maging developer. No? Ang dali lang. Kahit ngayong 4, turuan mo agad maging leader eh. Pa-invite mo lang sila ng tiga-4. Leader na yun. Hindi may 4 na leader ka na. Tapos magdagdag ka ng 2 direct. Kahit 999. Tapos mag 4K ka. Kung 999 yung package mo, i-upgrade mo na sa 4K para developer ka na. Bakit ko pinupush na maging developer? Para sa incentive program. Mamaya papakita ko sa inyo, no? Pero malaki potential dito. Kaya nga may mga kumikita na rito sa overriding bonus eh. Pang-anim na kitaan, yung Achievers Full Bonus. 1% total sales, hati-hatiin sa lahat ng Achiever 2 hanggang Achiever 6. Ito na incentive program. Dito, makakasali ka kapag ka developer ka. Hanggat hindi ka developer, hindi ka kasali dito. Kaya pilitin mo maging developer. And the reason kung bakit natin nilagay sa developer yung mga qualified dito, para magkaroon ng reason, ikaw at yung mga downline mo na maging developer din.
Kapag meron silang inihit na rank, di ba? Gusto nila maging developer, lahat yan, gusto maging developer, ibig sabihin nun, ikaw na nasa taas, non-stop ang income mo. Kasi meron silang ginugol. No? Ngayon, kapag ka-developer ka na, kasali ka na sa incentive program, paano nakakaipon ng incentive points? Lahat ng entry package natin ay merong tinatawag na incentive points. Okay? Ilang points yung mga entry? 50% ng CV. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, yung 100,000 package, 100,000 CV yun di ba? Magkano ang 50% nun? Eh di 50,000. Ibig sabihin, yung 100,000 na package, 50,000 points agad. Ang laki ng points, di ba? Eh yung 25,000, di ba 25,000 din ang ang CV nun? Ilan yung 50% ng 25,000 CV? Eh di 12,500 yung points. So ganun yung computation. Eh paano naman yung repeat sales ng products? Sa products ng repeat sales, 100% ng CV. Kung sa entry 50% lang, dito po ay 100%. Ibig sabihin, halimbawa, yung chocolate natin, 800 CV. Okay? Bawa yung chocolate natin, 800 CV. Eh di 800 points din yun agad. Kasi nga 100% ng CV. So ganun, no? So paano ka makakaipon ng points? Lahat ng bumibili sa ilalim mo, no? Lahat nagbibigay yan ng points sa'yo. Ilang percent? 40% ng binibili nilang points umaakit sa'yo bilang incentive points. Naiipon mo yun. Halimbawa, merong bumili ng product, 1,000 points. Eh, developer ka. Ilan yung 40% doon? 400 points agad yun. Di ba? May bumili ng 10,000 points sa ilalim mo. Eh, may 4,000 points ka kagad. Naiipon yun yung points na yun. Nag-accumulate yun. Non-stop yun, no? Wala yung expiration. Walang time frame. Hindi kagaya sa iba, parang ibigay. Pagka umabot ng 3 months, hindi mo pa na-hit, back to zero kanila. Dito hindi. Kahit umabot ng 10 taon yan, yung points mo hindi nawawala. Okay? Tuloy-tuloy yan na nag-accumulate. Tuloy-tuloy yan na dumadami. Hindi nagbaback to zero, hindi na-expire. So anong tendency? Kapag umabot ka ng 100,000 points, meron ka ng cellphone. Eh paano kung nakuha mo ng cellphone? Ano mangyari sa points? Yung points mo hindi magbaback to zero. Sa iba, nakuha na ang cellphone, yung points back to zero na. Dito hindi. Meron ka pa rin points. Nandun pa rin yung 100,000 mo at tuloy-tuloy pa rin siyang nag-iipon. Kaya wala kang choice. Papunta ka sa 500,000. Nakuha mo na yung cellphone, makukuha mo naman yung iPad pag nag-500,000 ka. Eh dahil wala siyang pigil, no? Hindi siya nag-expire. Walang expiration. Walang time frame. Tuloy-tuloy. Okay? Umabot ng 1 million, edi kasali ka sa Boracay. Umabot ng 2 million, kasi nga tuloy-tuloy siya, hindi siya nag-expire. Hindi nagbaback to zero, hindi bumabalik. Okay? Edi yung susunod na makakuha is yung down payment ng sasakyan or cash mo na. Okay? Nag 3 million. Ito habang tumataas pa lang ang bank mo, tumataas din yung percentage. Halimbawa, mentor ka na, 80% na. Kung kanina, 40% lang ng developer ka, pag mentor ka na, 80% na. Okay? Pag umabot ng 3 million, ibig sabihin, pag 80% na yung pumapasok sa'yo, mas malaki na yung pumapasok. May bumili sa ilalim mo, 1,000, 1,000 points. 800 points agad yun. Instead na 400 kanina, di ba, pag developer ka. Ngayon, 800 na. Umabot ng 5 million, may latest iPhone ka. Umabot ng 20 million, meron kang brand new car. Sabihin natin 20 million. Sabihin natin 3 years bago mo nakuha. Eh, hindi mo na-expire yung points mo, tuloy-tuloy lang. Di ba? Hindi nagbaback to zero. Kaya talagang sa ayot sa gusto mo, papunta ka dyan sa kotse. Okay? Hindi ka lugi, kahit abutin pa ng 3 taon yan, kahit pa abutin nga ng 5 taon yan eh. Umabot ng 30 million, nakuha mo na yung kotse, kasali ka pa sa Europe. Umabot ng 100 million, nakuha mo na yung kotse, kasali ka pa sa Europe, may house in lot ka pa. Eh, dahil
achiever ka na, 100% na yung points pumapasok, mas mabilis na yung momentum, tuloy na. Mas lalo nang bumibilis, bulto-bulto na yung points na pumapasok sa'yo. Umabot ng 200 million points. Di ba meron ka ng kotse? Nakuha mo pa yung travel sa Europe? May house and lot ka pa? Bibigyan ka pa ng sarili mong branch ng 7-Eleven na kapangalan sa'yo. Ewan ko na lang kung maghihirap ka pa. Nag-400, bibigyan ka pa ng 10 million cash. Nag-600 million, another 10 million cash. Nag-800, another 10 million. 1 billion, another 10 million. Pag umabot ka ng 1 billion points, graduate ka na sa incentive program. Bakit? Halos lahat meron ka na. Bahay, sasakyan, nakapag-travel ka na, may pera ka pa, meron ka pang 7-Eleven. Graduate ka na dito. Di ba? Yung ibang kitaan naman, hindi ka naman gagraduate dun eh. Tuloy-tuloy lang yun. Habang buhay kang kikita doon sa direct referral. Habang buhay kang kikita sa indirect, sa matching bonus, sa plan B, sa voucher, sa 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 infinity bonus or sa overriding bonus. Ano pa? Yung achievers pool. Tuloy-tuloy yun. Dito ka lang gagraduate. Di ba? Di ba phase 2 na tayo? At yung phase 2, di ba may opportunity na para kumita ka? Di ba ang ganda ng kitaan? Kaya dapat hindi mo na pinag-iisipan. Mga gandang opportunity, napakaganda ng Complan. May tulungan system, ang ganda ng product, tapos pwede kang kumita ng ganyang kalaki. May mga incentive pa. Tapos pag-iisipan mo pa, ewan ko na lang. Di ba? Mas dapat nga pag-isipan mo na pag hindi ka sumali dito, mas lalong dapat pag-isipan mo bakit hindi ka sumali, ganito kaganda. Kasi yung pag-iisipan mo na sasali ka. Kaya nga, dito, hindi na kami nagtatanong kung magjo-join ka o hindi. Kasi confident kami na sa sobrang ganda ng opportunity na pinakita namin sa iyo, hindi ka na dapat nag-iisip. Hindi ka na dapat tinatanong kung sasali ka. Okay? Dahil itong company to, puputok talaga to. Ang tanong na lang ganito, kailan ka magsa-sign up? Okay, phase 3 natin. Baka interesado po kayo. Maglalabas po tayo ng Choco Shop. Ito na rin yung ating magiging city stockist. Gusto kasi namin, pangarap namin, na ang city stockist ay hindi mukhang networking. Ang gusto natin, ang city stockist ay mukhang Starbucks. Kasi, base sa aming naobserbahan, karamihan sa mga city stockist ng iba't ibang mga companies, mga MLM companies, wala pa akong nakitang nagtagal o kumita man lang o nakabawi man lang. Bakit? Kasi ang laki-laki ng OPEX. Pakukuhanin mo ng office. May empleyado pa yan. Tapos ang kita lang niya, 2%, 3% lang doon sa package. Paano makakasurvive yun? Kaya ang ginawa po natin para yung city stockist ay kumita naman at maganda yung kita niya, no? Bukod sa pagiging city stockist niya, ay may-ari din siya ng isang choco shop na parang Starbucks. Kikita ba to, yung choco shop? Yes, bakit? Ito po ay pwede sa mga diabetic at mga nagda-diet. Hindi po nakakataba ang mga cake dito, ang mga drinks dito, coffee, lahat. Hindi po nakaka-diabetes. Kaya yung mga hindi pwede sa Starbucks, mga diabetic, mga nagpapa-sexy, nagpapapayat, baka dito pumunta, dumugin to. Kaya kikita ka hindi lang sa mga package na binibenta natin, kundi sa pagiging choco shop owner. No? At bawat isang city, lalagyan natin ito. Dadami po ang branches nito para siyang magiging Starbucks na bawat city meron. Okay? At habang nagkakape sila or umiinom sila ng choco drinks or nagkikake sila, merong monitor, napapanood nila kung paano kumita sa For Everyone. Di pwede pa mag-join yan. Naging prospect mo na, di ba? Naging customer mo na, naging prospect mo pa sa negosyo. Okay? Phase 4. Anong gagawin?
Tandaan natin, phase 2 lang tayo ngayon. Wala pa tayo sa phase 3. Wala pa tayo siyempre sa phase 4. Pero binibigyan ko na kayo ng idea. Bakit? Kasi nga kaya natin nilagay yung roadmap para alam na natin kung ano ba ang plano talaga ng company. No? Sa phase 4, ang gagawin po namin ay magpa-franchise ng mga negosyo, magbubukas ng mga negosyo. Halimbawa, kumita tayo, magbukas tayo ng water station, magbukas tayo ng mag-franchise tayo 7-Eleven or ng Alphamart or ng Shell or Starbucks, Jollibee. Bili tayo farm or fish pond, resort or yung mga poultry, mga palayan, yung mga basic necessities ng tao, mga groceries. Bakit? Darating yung time, maraming negosyo ang naka-back up kay For Everyone para hindi basta-basta magsara. Kapag ka kumikita si For Everyone, di ba meron tayo mga monthly raffle? Nagsisimula na yan eh. Di ba? Ngayon, pera pinaparaffle natin. Sino kasali? Lahat ng active. Lahat ng active member. E susunod, pag kumita tayo, ano ba naman yung paraffle tayo ng kotse? Monthly hindi ito yung okasyon lang. Sino kasali dyan? Lahat ng active. Saan galing yan yung pang-raffle natin kotse? Sa kinikita ng company, sa mga choco shop, sa mga businesses na itatayo natin. Darating tayo dyan. Diba? Sino kasali dyan sa mga maintenance? No? Baka hindi lang isa, dalawa, tatlo ang iparaffle natin. Tapos dagdagan na natin, halimbawa ng condominium or ng house and lot. Para maging exciting ang bawat buwan natin. Walang buwan na hindi excited ang For Everyone. Diba? Ganun natin gagawing exciting ang mangyayari sa For Everyone. Sa ngayon, phase 2 pa lang tayo. No? Kaya ang ganda ng timing na nandito ka ngayon nakikinig dahil nasa part ka pa rin ng pioneering. Ngayon, ang member natin is more than 3,000. Okay? Pero naniniwala ako, darating ang time, dadami yan. Baka umabot ng 5,000, 10,000, 50,000, 100,000. Naniniwala ako lahat ng bahay sa buong Pilipinas, may produkto natin. Tumatangkilik sa produkto natin. Okay? Kaya imbitahan mo na lahat. Kasi kapag hindi ikaw ang nag-invite, may ibang mag-i-invite niyan.